kung lulobin ng Diyos, magiging governor pa ako siguro. Siguro. Malamang Kung lulobin. yung lamang. Ha? Hindi. Hindi ko sinabi yun. Bugok yung putris na nag-i-interview. Ang nung gastusin ng mga umali yung 5,000 piso, pang 300,000 botante lang. No? So, kung gumastos sila ng 1.5, 2 billion dito sa isang distrito, 3rd district, hindi naman sila gumastos ng 1.5 billion sa port, sa second at sa first. Kaya kung yun lang ang kayang-kaya kong tapatan, provincial level. Provincial level. Di ko sinabing babayaran ng 5,000 piso yung buong probinsya. Huling dalawang araw, magbayad ng 5,000 piso para lang iboto yung asawa niya at saka yung kanyang kapatid. Dahil ang tingin niya wala na siyang katalo-talo. Ang katotohanan po ay lahat ng bansa may corruption. Yes. Kaya lang only in the Philippines yung ganito nakakaya. Pero sasabi ko lang, katulad nung sinasabi ko kanina, tip of the iceberg. Ang ibig sabihin, yung nakita sa flood control ay konti pa lang. Ngayon, ang hirap, yung mga politikong may kalaban. Kumukha ko, ako'y naglingkod bayan. Ako'y tumakbong mayor noong 1998. Ako'y papanalunin ng mga taga-Kabanatuan. Pinagtiwalaan ako ng 27 taon. Ngayon, aabutin na akong 30 taon at kung lulobin ng Diyos, magiging governor pa ako siguro. Siguro. Malamang kung lulobin. Basta 5,000 lang po yung lamang. Ha? Hindi. Hindi ko sinabi yun. Bugok yung putris na nag-i-interview. Ang sinabi ko, kung 5,000 piso lamang ang ginagastos nila kada tao, kada tao 5,000 pesos, yun ang ginastos nila sa 3rd district. Pero hindi nila kakayanin yon sa buong Nueva Ecija. Dahil yun nung gastusin ng mga umali yung 5,000 piso, pang 300,000 botante lang. No? So, kung gumastos sila ng 1.5, 2 billion dito sa isang distrito, 3rd district, hindi naman sila gumastos ng 1.5 billion sa port, sa second at sa first. Kaya ayokong magpa-interview sa bata nila nagte-text sa akin, gusto akong interviewin. Baka mamaya mahuli ko pa na talagang bayaran nila. Patay pa siya. Ang aking ibig sabihin, kung yun lang kayang-kaya kong tapatan, provincial level. Provincial level. Di ko sinabing babayaran ng 5,000 piso yung buong probinsya. At saka, isipin mo yun, babayaran mo sa huling 2 araw, gano'n ginawa nila umali. Huling 2 araw, magbayad ng 5,000 piso para lang iboto yung asawa niya at saka yung kanyang kapatid. Dahil ang tingin niya wala na siyang katalo-talo. Ganun ako naman, ang akin, kung ako'y magpo-provincial campaign, kung 2 bilyon, 3 bilyon na ginastos ni Umali ng kaya ko naman tapatan yon. Pero yung
magpapakabugo ka. Kaya nga nagkakanda loko-loko Edwin, Gio, at sa inyo pong nakikinig. Kaya nagkakaloko-loko itong bansang Pilipinas. Kasi tayo po umaasa ng kapalit doon sa mga boto natin. Kaya wala na tayong makikitang magandang botante. Yes. Wala na tayong botante, Edwin, na mapipilian dahil kasi hingi tayo ng hingi. Pagka humingi tayo ng humingi, saan babawiin yun? Pagkatapos, galit na galit tayo sa flood control. Galit na galit tayo sa ano pangalan? Sa eskwelahan. Sa eskwela. Mga eskwelahan na sinasabi 1,000 Substandard eskwelahan yung Substandard. yung Substandard. hindi maayos at substandard na paggawa ng public works and highways. Kasi nga, pagka ganun nga ang sistema, maghahanap yung politiko para manalo. Yes. Sana naman, itong balban na bala, Sir, no mention of names. Bakit? Gusto ko gusto ko Hihirapan, no? Oh, baby. Pero Oh Congressman... my goodness. Babaguhin ko na to. Kasi pinapatay yung Congressman Jay, so yun naman po kasing corruption sa atin ay part na po ng kultura natin eh. Matagal na po itong dekada. Hindi. So marami na rin po tayong Hindi. mga... I have friends in high places in different parts of the world. And corruption, sabi nga nila, corruption is a big problem in all countries. But, kaya nga lang, subalit datapat bagamat, ngunit alam baga, itong corruption, kailangan talaga, hindi ganon. Yung may hiya ka pa. Hindi garapalan. Hindi garapal at saka hindi ganito na yung taong bayan apektado. Kasi nga kinalbo natin yung mga bundok natin nung maging kasindulas nung ulo ni Dr. Dr. Gio. Yung mga bundok natin dahil nawala na, nakalbo Illegal lagi. Pagka naligo si Doc Gio, wala nang sabunan niya, mabango na rin. Dire-diretso na. Diretso. Kaya nga po Kong Jay, Kong Jay nung nasa isang plenary meeting kayo, nabanggit nyo doon at nandun yung DNR. So nabanggit nyo po doon na ano ba ang plano ng DNR sa mga nakakalbong kabundukan natin. Kasi lahat naman po ng nararanasan ng mga nasa lowland ay yung pagkakalbo ng ating mga kabundukan. Kasi kung dekada na rin po itong hindi sa tingin ko nasusolusyonan ng ating DNR na dapat naman siguro ay tugunan na ng ating mga ahensya na involved sa pagpapanatili ng ating mga kagubatan. Tama ba, Sir Doc ninyo? Tsaka ano po kung titingnan po natin, yun pong desisyon po ng presidente na seryosohin talaga yung sa korupsyon na talagang ibinanggit po niya sa SONA at ngayon lang din po ako nakakita ng presidente na talagang tinutukan na po talaga yung korupsyon na sinabi pa nga po ng ating presidente na mahiya naman kayo. At alam naman po natin na bihirang-bihira po ang presidenteng gumawa ng ganitong desisyon na lahat po isasagasaan eh. So, linisin na po. Mukhang maganda po yung simula nung kay President BBM na talagang sineryoso po at gumawa pa ng independent commission
na talagang malaman po talaga ang katotohanan at mahinto na ang korupsyon sa ating lipunan. Dahil kung titingnan po natin, hindi po ito 1 taon lang, hindi po ito 2 taon lang, hindi po ito 3 taon lang. Ito po ay nangyayari na sa atin po sigurong lipunan, dekada na po ang dumaan, kaya po lumala siya ng lumala. Na talagang ngayon lang talaga nabigyan ng pansin, at ang magkagandahan po ay ang ating presidente ay desidido na tapusin ang korupsyon sa ating lipunan. At saka, Sir Doc Nino, actually, seryoso siya talaga. Seryoso. Seryoso siya. Dahil may isang interview na kung saan nagbanggit siya na walang sinisino-sino. So, basta kaalyado man o hindi at merong bahid ng korupsyon, so ito ay dadaan sa proseso na kung saan ay madadala sa hustisya. At ang isa pa dito, Sir Doc Nino, yung nabanggit mo na talamak ang korupsyon. Well, actually, ito ay nakakagulat, no, sa isang simpleng mamamayan dahil lalo na sa mga taxpayers, no, kasi ang taxpayers naapektuhan din dahil tayo nagbabayad ng tamang buwis. Ang nagiging problema, okay lang sana at nakikita natin may mga projects. Ang nagiging problema, ito ay hindi napupunta sa talagang dapat ikapuntahan. At bukod doon ay may proyekto nga pero substandard pa rin. So problema pa rin ang kinahinatnan. So lahat talaga, kung nakita natin kung gaano kagrabe ang korupsyon dito sa atin, ay mula doon sa, kumbaga hanggang doon sa grassroots. Grassroots. Yes, sa grassroots level ay talagang Maayos. meron.